Napakarami po ang nagre-request sa akin ito. Paano ba malaman yung mga family chords? Lahat ng key. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan, kung susundin nyo to o hindi, ang may tinuturo ko. Let's go! Pag beginners ka, manood ka mga master, kasi ito na yung kasagutan. Napakalawak yung family chords mga master yan. Pero sa bidyong to is itry nating i-compress mga master. Merong 4 na bagay tayong maunawaan para matutunan natin yung family chords. Ang unang-una mga master, kailangan alam natin mag-bar chords. Yan talaga yung pinaka una nating alamin. Ang mag-bar chords sa ating gitara. Yung bar chords ng G, ganito, yan. G major, yan. G minor, yan. Alam natin yan. Ito sa baba, yung C major, C minor, yan yung mga posisyon na yan. At syempre, i-include natin yung diminished dyan. Example, C, diminished, yan. Alam din natin yan kung paano itipa. Kasi requirement yan mga master. Kasi ang aralin natin is family chords ng lahat ng mga key. Kasi kung hindi natin pag-aralan ng mag-bar chords, hindi natin malalaman yung mga family chords ng lahat ng key. Kasi yung mga open chords na ito, yan, limited lang yan. E paano kung family chords ng B flat? Meron ng requirement na bar chord. Yun yung una-una nating aralin. Kumbaga, i-practice natin yung mga daliri natin dito sa ating frets, mag-bar chord. At least man lang, kahit hanggang 12 frets. Yan. At pag matigas i-bar chord yung gitara nyo mga master, I suggest, ipunta nyo na yan sa mga kilala nyo mga luthier para i-set up, para hindi kayo mahirapan. Pangalawa nating matutunan, at ito yung pinaka-importante sa lahat, aralin natin yung mga nota. At least man lang, alam natin yung mga nota natin sa fretboard. Ibig kong sabihin ng mga nota, yung 12 notes, yung pagkakasunod ng mga notes, ito, yung bilog na to, yan, dito na naman ulit tayo sa bilog na yan. Kasi mga master, napakahalaga yung bilog na yan. May kinalaman yan sa ating pag-aaral dito sa family chords, para matukoy natin. Yung bilog na yan, nagro-rotate lang yan, depende sa'yo kung saan ka mag-start. Kung mag-start ka sa G, yan, magtatapos ka sa F sharp. Mag-start ka sa A, so magtatapos ka sa G sharp. Ganon, so on so forth. Kasi may kinalaman yan para matukoy natin yung mga family chords ng bawat key. Required talaga yan mga master. May mga nagsasabi kasi na pag-aralin lang talaga yung mga skala, gusto mo na mag-adlib is doon mo pa aralin yung mga nota sa fretboard. Hindi. Hindi ganon. Actually, required na required siya sa atin na nag-i-start sa pagigitara. Para malaman na natin kumbaga yung mga tinitipan natin kung anong mga chords. So yun yung pangalawa. Pangatlo mga master is, kailangan alam na natin yung mga distansya. Yung ibig sabihin ng mga distance na yan mga master, yung sa fretboard natin. Yung mga notes. Kasi meron talagang formula yung family chords. Given kasi yan. Lahat ng mga family chords, yan yung sinusundan, yung formula na yan. Meron tayong whole step, half step, whole step, whole step, whole step. Pero ito para mas maunawaan nyo. Kumbaga ito lang, yan. Start ka dito sa G. Yan. So, sundan mo lang yung whole step. Pag sinabing whole step, may agwat siya na frets sa gitna. So, sundan mo yung formula. So, whole step, half step, yan. At pag sinabi namang half step, yung kasunod niya na mismo na frets. Yan. So, half step. Then, pag dito ka na, formula ulit, whole step, whole step, whole step. Kahit saan ka tutumbok, kahit dito ka pa mag-start sa F, yan. So, ganito, galing sa ating nota na F, so meron tayong whole step, half step, whole step, whole step, whole step, so on so forth. At pag open naman, gamitin mo, so yan yung starting mo, prime note mo, so ang whole step niya is second fret na, yan. Dito nag-start sa open E, so
second fret ka na. Yun yung whole step niya kumbaga kasi may bakante na isang fret dito. So, whole step, half step, whole step, whole step, whole step. Yan yung tatandaan mo, yung mga step na yan. Then, yung pang-apat is kailangan alam mo yung mga katayuan niya. Kumbaga yung mga degree niya. Yan. So, ito lang yung tatandaan nyo. Sa una natin na chords, or siya rin yung ating root, meron siyang major. Yan. Sa pangalawa niya, meron tayong minor. Pangatlo, minor ulit. Pang-apat na chord, meron tayong major. Pang-limang chord, major. Pang-anim, minor. At yung pang-pito natin, yan yung diminish. Yan yung apat na steps mga master. So, pag ilalagay natin to dito, isusulat natin yung kanyang formula. Let's say, aralin natin yung family chords ng C. Yan. So, ang gagawin natin, isulat natin yung 12 notes. Mag-start tayo sa C. So, ito na. Nag-start ako sa C. So, sinulat ko yung 12 na mga notes. Doon sa ating bilog ito. So, nag-start tayo sa C. Magtatapos tayo sa B. 12 yan. So, ang tinutukoy naman ito yung frets. So, 12 frets yan. Kung napapansin nyo, di ba sa gitara, pag pang 12 frets, meron dalawang tuldok. Octave niya na kasi yun eh. Kumbaga, inulit na lang din ito. After nitong B, uulit na naman tayo sa C. Yan. So, para ano lang tayo, yung 12 lang na nota, ito lang talaga siya. Yung mga nota. Kasi family chords yung kukunin natin eh. Ito yung sinasabi ko sa inyong mga master na kailangan alam nyo yung pagkakasunod ng 12 notes. Bawat mga notes is agwat yan ng fretboard natin. So, ngayon, ito yung ating key. So, meron di ba tayong whole step? So, dito yung ating key of C. Meron tayong whole step. So, agwatan natin yung C sharp. At meron tayo ulit whole step. Agwat na naman. Dito tayo pumunta sa E. At meron tayong half step. So, dikit niya F. Whole step ulit. So, agwatan natin yung F sharp. G yung punta. Then, whole step ulit. Napunta tayo sa A. Then, whole step ulit. Yan, napunta tayo sa B. Yan. Kahit hindi mo na isama yung half step kasi silang din yun, bumalik ka na sa root. So, ito lang yung kailangan mo. Isulat natin siya sa baba. So, ito. Ito yung ating nakuha, yung 7 letra. Ito na papasok yung sinasabi ko kanina na major. Ito, gawin nating minor. Yan. Minor. Major, major, minor. Yan, pasensya na kayo mga masira. At diminish. Nagpa-practice ako magsulat ng nakaganito eh. Yan. So, nahirapan pala ako. So, yan yung tandaan nyo mga master. Ganun lang kasimple. Ito na yung pang-apat na step. Matukoy na natin yung major, minor, minor, major, major, minor, diminish. Yan. Yan yung step. Para malaman natin yung mga family chords. Pag i-play natin sa gitara, kaya nga required na alam natin at least mag-bar chord. Kasi matutukoy na natin to. So, ito na siya sa gitara. Example, open chords lang ang gagamitin natin. So, meron tayong C, D minor, E minor, F. So, makakapag-bar chord pa rin tayo. G, A minor, at may bar chord ulit tayo dito, yung ating B, diminish, then C. Kaya nga, required talaga na at least alam talaga natin mag-bar chord. Kasi, example, family chords natin nasa B. O, ganito naman siya. Gayahin lang din natin yung formula. So, dahil B yung ating kukunin, so, dito tayo mag-start sa B. Yan. At gagawin na natin yung full step, half step natin. So, galing sa ating B, meron tayong whole step. So, dito tayo punta sa C sharp. At galing sa ating C sharp, merong whole step ulit. So, punta tayo ng D sharp. At meron tayong half step. So, yung kasunod niya na lang, yung E. Then, sa E, meron tayong whole step. Punta tayo sa F sharp. Then, whole step ulit. Punta tayo sa G sharp. Another whole step ulit. Yun yung ating A sharp. So, ito yung kanyang mga nota. Ngayon, ilalagay na natin yung kanyang mga minor, major, yan. So,
Major yung ating root, so minor yung second. Third natin minor, major yung fourth. Yung fifth natin major, minor yung ating 6. At diminish yung ating pang number 7. Yan. So nakuha na natin yung family chords ng B major. Pag sa gitara, ito na yon. O B, C sharp minor, D sharp minor, E major, F sharp major, G sharp minor, at A sharp. Dito natin kukunin sa first fret, A sharp diminished. Yan. Oh, 'di ba lahat naka-bar chords? Oh, liban lang doon sa E pala. Oh, kasi open yung ginamit natin, oh. Pero pag hindi mo alamin paano mag-bar chords, 'yon sa ating first step na sinabi ko kanina na aralin yung mag-bar chords, hindi mo makukuha yung family chords ng B or sa iba pang mga family chords. Kaya ito yung tandaan nyo mga master para makuha nyo yung family chords. Unang-una talaga, alamin nyo mag-bar chords. Pangalawa, alamin nyo yung mga nota sa fretboard. Pangatlo, aralin nyo yung mga agwat, mga distance. At yung pang-apat, yun na yun, yung mga degree niya. Major, minor, minor, major, major, minor, diminish. Yan, ganun lang mga master. Napakasimple lang. Kahit anong key pa yan ang gusto nyong kukunin, makukuha nyo yung kanyang family chords. So hanggang dito lang yung video natin na to mga master. Sana nasagot natin yung mga tanong ng ating kamaster. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo, na ganito rin yung katanungan. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.